Mahigit isang siglo na ang nakalipas, nagsimula ang biglaan na pag-mutate ng mga halimaw na nagdulot upang halos maubos ang sangkatauhan, ginawang mga halimaw ang mga namatay na tao at sila ay nakipagdigma sa mga natitirang mga nabubuhay, dahil sa mapaminsalang pangyayari na ito. Ang mundo ay nalugmok sa isang bangungot na parang purgatoryo. Sa gitna ng mga kaguluhan na ito ay lumitaw ang mga individual na mayroong natatanging kakayahan na kilala sa tawag na nag-awaken. Sila ang huling pag-asa ng mga tao para labanan ang mga nag-mutate na halimaw. At sa pagsapit ng year 2145 ay nagkaisa sa mundo ang lahat ng mga nag-mutate na mga halimaw, sila ay bumuo ng puwersa na walang kapantay, itinulak nila ang sangkatauhan sa kanilang huling kuta. Ang karamihan sa mga tao na nag-awaken ay nakipaglaban ng walang tigil sa halimaw at sa kalaunan sila ay napatay. Makikita dito ang tatlong mga mandirigma na kanilang hinarap ang isang dambuhalang halimaw, dito sa final battleground sa Huaxa's capital. At sa kabila ng kanilang paghahanda ay nasabi nitong isang lalaki na mayroong kakayahan na psychic supporters na patuloy lang raw na lumilitaw dito ang mga halimaw ng walang tigil, tugon naman ang isang mandirigma na gumagamit ng hammer na ang karamihan raw sa kanilang mga kapatid na nag-awaken sa unang antas ay bumagsak na. Kung magpapatuloy raw ang ganitong sitwasyon ay kahit sila na nasa ikatlong antas ng pag-awaken ay tiyak na hindi na magtatagal at mamamatay. Nang napansin ng tatlo na papalapit na sa kanila ang dambuhalang halimaw ay pinayuhan ng isa ang dalawa niyang mga kasama na dapat silang mag-ingat. At sabay tumalon ang tatlo para kanilang iwasan ang papalapit na sa kanila na mga galami ng halimaw, ngunit sa kasamaan na palad dahil mabilis lang silang nahuli ng mga galami ng halimaw at wala na silang kakayahan para makatakas. Kaya ang tangi na lang nilang ginawa kung hindi sumisigaw at humihingi ng tulong. Sinabi din ng isang lalaki na gumagamit ng hammer sa kanyang dalawang support na bigyan raw nila siya ng kakayahan at kanyang dudurugin ang bagay na ito hanggang sa maging pira-piraso. Sinisigaw lang naman ng dalawa na ang kapangyarihan raw ng halimaw na ito ay kayang ipawalang bisa ang kapangyarihan ng psychic, sila raw ay wala nang magagawa at tuluyan na silang na-stuck dito. Kasabay nito ay umatake na nga sa kanila ang mga ulo ng halimaw. Kaya natulala na lang itong tatlo na lumabas ang pawis sa kanilang mukha dahil ito na raw ang kanilang katapusan. At nang tuluyan nang nawala ng pag-asa ang tatlong mga mandirigma ay bigla na lang nagkapira-piraso ang katawan ng halimaw sa hindi maipaliwanag, kaya natanong na lang nitong mandirigma na gumagamit ng hammer na kung ano raw ba ang mga nangyari. Makikita sa buong paligid ang mga napuputol na parte sa katawan ng halimaw. At nang pagtingin ng tatlo sa kanilang harapan ay nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil nakita nila sa kanilang harapan ang lalaki na nagligtas sa kanilang mga buhay, at ito ay nakatayo para siya na ang bahala na humarap sa halimaw. Nang dahan-dahan na lumingon sa kanila ang lalaki na tumulong sa kanila ay agad naman nila itong nakilala dahil ang lalaki raw na ito ay isa sa mga nag-awaken na mayroong kakayahan na God tier, siya raw ay si Lord Yening. At dito ay nagsalita sa kanila si Yening na huwag raw silang maging pabaya sa kanilang mga sarili kung ayaw pa nilang mamatay. Agad naman na lumapit ang tatlo kay Yening at sila ay nagpapasalamat dahil sa ngayon ay buhay pa rin sila, kung hindi raw niya sila iniligtas ay tiyak na patay na sila ngayon. Ngunit naging seryoso ang mga mata ni Yening dahil mayroon siyang napansin sa hindi lang kalayuan sa kanila. Itong isang lalaki ay kanyang binalaan si Yening na tumingin raw siya sa kanyang itaas dahil mayroong isang mutant ang nakalutang dito. At nang pagtingin ni Yening sa itaas ay sumambulat dito ang isang mataas na mutant, kaya maririnig ang mga boses ng tatlong mga mandirigma na ang ganito raw na uri na mutant ay ngayon pa lang nila nakita sa buo nilang buhay. Makikita ang halimaw na seryoso lang niyang tinitingnan si Yening maging ang tatlong mga mandirigma. Dahil hindi pa rin maalis ang tingin ng halimaw kay Yening ay nagalit ang mandirigma na gumagamit ng hammer na kanyang sinigawan ng halimaw na kung paano raw ito naglakas ng loob na tingnan ang kanilang Lord Yening. Makikita ang dalawang mga mandirigma na hinanda na nila ang kanilang mga sandata para kanilang patayin ang mutant na nakalutang, pero lumingon lang sa kanila ang halimaw at makikita sa katawan nito na bigla na lang nagliwanag ang malaking mata sa kanyang tiyan. Ang dalawang mandirigma na tinamaan ng malaking liwanag na pinalabas ng halimaw ay hindi na nila mag-alaw ang kanilang mga katawan at napabulwak sila ng dugo na halos pumutok na ang ugat sa kanilang mga katawan. At sa isang iglap ay nawasak ang mga katawan ng dalawang mandirigma at wala man lang kakaunting bakas na naiwan sa kanila, ang tangi na lang naiwan sa dalawa ay ang kanilang mga sandata. Ang babae ng kanyang nakita na mabilis lang na nawala ng buhay ang dalawa niyang kasama ay hindi niya mapigilan na tumulo ang kanyang mga luha na masyadong natulala,
kaya hindi na nga makapagpigil ang babae kung hindi kanyang ibinuhos ang lahat niyang kapangyarihan at kanyang sinisigaw na kanya raw papatayin ng mutant nang dahil sa ginawa niya sa dalawa niyang kasama. Ngunit nagulat ang babae dahil hindi niya napansin na nasa kanya napalang likod ang halimaw. At nang paglingon niya ay nakita niya na umatake na sa kanya ang halimaw at wala na siyang panahon para maiwasan ang inilunsad na atake ng halimaw. Dahil dito ay ang tangi na lang ginawa ng babae kung hindi kanyang ipinikit ang kanyang mga mata na hinihintay ang kanyang kamatayan. Ngunit nang iminulat na niya ang kanyang mga mata ay laking gulat niya dahil matagumpay na napigilan ni Yening ang balak ng halimaw na patayin ang babae. Sa isip-isip naman ni Yening na sa isang galaw lang raw ay nagawang napatumba ng mutant na ito ang dalawang pinakamalakas na kasapi ng ikatlong antas na pangkat. Hindi raw ito isang karaniwan na ikatlong antas na mutant ang kanyang kaharap. Sabay seryoso na inutusan ni Yening ang babae na kinakailangan na niyang umalis dito para tumakas dahil siya na ang bahala nitong halimaw. Tumugon naman ang babae na dapat mag-ingat raw ang kanyang Lord Yening at sa kanyang isip-isip na sa labanan raw na ganito ay magiging pabigat lang siya kay Lord Yening. At wala na nga na sinayang na oras ang babae kung hindi dali-dali siyang tumakbo para makatakas sa banta ng halimaw. Matapos makaalis ang babae ay hinanda na nga ni Yening ang kanyang espada para kanyang labanan ang mutant na kanyang kaharap. Pero sa hindi inaasahan ni Yening dahil sa kanyang ginawang pagdepensa para iligtas ang babae ay nagawang maputol ng halimaw ang kanyang espada. Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Yening na kanyang nasabi sa kanyang sarili na sa simpleng pagharang lang raw niya sa atake ng mutant ay nawasak ang kanyang espada. Ngayon ay naiintindihan na raw niya dahil itong kanyang kaharap ay parang isang mutant na paulit-ulit na isinailalim sa simulation ng militar, sila ay mga nilalang na dapat umiiral lamang sa teorya. At dito niya napagtanto habang hindi maalis ang kanyang tingin sa mutant na ang halimaw raw na ito ay nasa antas ng 4th Order mutant. Sabay naglakad na nga si Yening papalapit sa halimaw at kanyang iniisip na sa pagharang raw niya sa ganito kalakas na mutant ay dapat na kanyang ibuhos ang buo niyang lakas. Sabay tumalon na nga si Yening ng sobrang bilis para siya na ang maunang umatake sa halimaw, samantalang ang mutant ay hinanda na niya ang kanyang mga galami para depensahan ang kanyang sarili laban kay Yening. At nang tuluyan ng tumama ang naputol na espada ni Yening sa katawan ng halimaw ay makikita ito na nagkaroon ng malakas na pagsabog. Dahil sa impact ng kanilang mga enerhiya ng nagkasalpukan ay yumanig ang buong lugar at ito ay tuluyan na nawasak. Ngunit sa kabila ng salpukan ng atake ni Yening at ng mutant ay natulala na lang itong si Yening sa mga nangyari, dahil napansin niya na tinamaan siya sa kanyang tiyan ng atake ng kalaban. Upang tuluyan na mawala ng lakas si Yening ay mas lalo pang ibinaon ng mutant ang kanyang galame sa tiyan ng ating bida. Dahil dito ay bumagsak na nga sa lupa si Yening at hindi na makagalaw na hinihintay na lang ang kanyang kamatayan sa kamay ng mutant na kanyang nakaharap. At napapatanong na lang siya na kung ganito raw ba kalakas ang nasa antas ng 4th Order na mutant, sa tingin niya wala pang mga tao ang nakakaalam kung gaano kalakas ang mutant na nasa antas ng 4th Order. Sa ngayon ay wala na siyang magagawa kung hindi hihintayin na lang niya ang kanyang kamatayan, siya raw ay nabigo na maprotektahan ang kanilang mundo. Hindi raw niya gusto na magwawakas na lang siya ng ganito at kung mayroon lang raw sana siyang magagawang paraan para maiwasan ang kanyang kamatayan ay kanyang gagawin, ngunit huli na ang lahat. Sabay dahan-dahan nang ipinikit ni Yening ang kanyang mga mata, samantalang ang mutant sa kanyang harapan ay sinimulan na niyang lamunin ang katawan ni Yening na nasa kanyang harapan. Sa kabilang banda, sa base ng Huaxas Warzone ay makikita ang tatlong mga lalaki na hindi maalis ang kanilang tingin sa screen kung saan nagaganap ang laban ni Yening at ng 4th Order mutant. At lumabas na lang ang pawis sa mukha nitong lalaki dahil ang huling pag-asa raw para sa Huaxas Warzone na ang God tier na si Yening ay natalo. Sa ganito raw kalakas na puwersa ng mga halimaw na umatake sa kanila ay paano raw ba sila magtatagal dito? Kung natuklasan lang raw sana nila ni Yening nang mas maaga na mayroon pang ganoon kalakas na halimaw ay marahil magkakaroon pa ng oras si Yening na mas lumakas pa lalo, baka maiiwasan pa nila ang ganitong bangungot na kanilang sinapit. Kaya wala na lang nagawa ang lalaki kung hindi kanyang hinampes ang kanyang dalawang kamao dahil wala na raw silang paraan para mapigilan ang mga halimaw na sumalakay. Kinakailangan na raw nilang bumaba maging ang lahat na natirang mga mandirigma upang makipaglaban sa mga halimaw. Sabay inutusan niya ang lahat ng linya ng depensa sa digmaan sa lugar na silang lahat ay sumalakay, at hayaan din nila ang lahat ng mga Third Order na nag-awaken na sila na ang magdala ng nuclear warhead na mayroong pinakamalakas na pinsala.
Makalipas ang ilang sandali ay isa-isa na nga na dumating ang mga helicopter sa lugar kung nasaan ang Fourth Order mutant. At makikita sa loob na isa-isa nang bumaba ang mga mandirigma na nasa antas ng Third Order Awaken, at ang bawat isa sa kanila ay mayroong bitbit na mga nuclear warhead para pasabugin ang buong lugar. Wala na silang pakialam kahit maging sila ay madamay sa pagsabog. Habang sila ay papalapit sa mga dambuhalang halimaw ay sinisigaw ng mga mandirigma na sila raw na mga tao ay lalaban kahit sa kanilang huling hininga. Itong matandang lalaki na nagbigay ng utos na pasabugin ang mga nuclear warhead ay hinanda na niya ang kanyang tainga dahil maya-maya lang ay magaganap na ang pinakamalakas na pagsabog sa kanilang buong mundo. Kasabay nito ay sumabog na nga ang buong lugar maging ang mga mandirigma na nagdala ng nuclear warhead ay maging sila ay nadamay. Makikita sa buong city na nilamon na ng malakas na pagsabog, hindi lang doon dahil maging ang kanilang buong planeta ay sumabog din dulot ng hindi mabilang na mga nuclear warhead na sabay-sabay na ipinasabog. Matapos naganap ang pinakamalaking pagsabog ay maririnig dito sa buong lugar ang balita patungkol sa planong konstruksyon patungkol sa kanilang safe zone. Habang makikita naman dito si Yen-Ing na kanya nang iminulat ang kanyang mga mata nang kanyang narinig ang balita. At nang siya ay bumangon ay nagtataka siya dahil malinaw pa sa kanyang alaala na siya ay natalo ng mutant at tuluyan ng namatay. Ngunit nang pagtingin niya sa kanyang unahan ay nakita niya ang dalawang lalaki na nag-uusap, at kanila din pinagalitan si Yen-Ing na bakit ang tagal raw nitong magising. Sinabi din ng isang lalaki sa kanyang kasama na narinig raw niya sa mga sabi-sabi na hindi makakasali si Yen-Ing sa pagsusulit dahil siya ay nahawaan ng virus, at sa ngayon ay nagaganap na ang pagsubok doon sa labas. Kailangan raw nilang patahimikin si Yen-Ing dahil baka gumawa pa siya ng malaking gulo mamaya doon sa labas. At kapag kanila raw mapatay ngayon si Yen-Ing ay kanilang makukuha ang mga pera na nasa kanyang pagmamay-ari. Na pinasangayunan naman ng isa ang tugon ng kanyang kasama dahil kung tutuusin ay isa lang naman siyang walang kwenta, at hindi din siya isang inapo ng nag-awaken o kung sino pa, kung mamamatay ang katulad niya na isang hamak na walang silbi ay sasabihin lang nila na naging isa siyang mutant. Habang hawak-hawak ng isang lalaki ang kanyang baril ay kanilang inutusan si Yen-Ing na huwag raw siyang gumalaw at baka magbago pa ang kanilang isip na siya ay bubuhayin. Ngunit itong si Yen-Ing ay masyado pa rin na nagulat dahil ang kaganapan raw na ito ay 3 taon mula sa kanyang nakaraan. Marahil raw ba na siya ay bumalik sa nakaraan noong panahon na nagaganap ang exam, kaya raw pala na hindi siya nasuri noong nakaraan kung buhay pa ba siya dahil mayroong nakialam sa nagaganap na pagsusulit. Habang patuloy pa rin na nagsasalita ang dalawang lalaki ay wala silang kaalam-alam na nakalapit na pala ang isang kamay ni Yen-Ing sa baril ng lalaki. At iniisip nitong si Yen-Ing na ang nangyari raw sa kanya noong nakaraan niyang buhay ay hindi na mangyayari sa kanyang kasalukuyan. Itong dalawang lalaki ay masyadong nagulat dahil mabilis lang na nakuha ni Yen-Ing ang baril ng isa sa kanila. Kasabay nito ay mabilis na tumalon si Yen-Ing para kanyang turuan ng leksyon ang isang lalaki na balak siyang patayin. At makikita na inatake ni Yen-Ing ang sikmura ng lalaki ng sobrang lakas. Ang isa pang lalaki ay halos hindi makagalaw nang kanyang nakita na walang kahirap-hirap lang na pinatumba ni Yen-Ing ang isa niyang kasama. Sa ginawang atake ni Yen-Ing ay napanganga na lang itong lalaki na tumutulo ang kanyang mga laway, at ang mas lalo niyang ikinatatakot dahil itinutok na ni Yen-Ing ang baril na kanyang pagmamay-ari. Samantalang ang isa pa ay nanginginig ang kanyang buong katawan na halos hindi niya makalabit ang kanyang baril para patamaan si Yen-Ing, dahil mas nangingibabaw sa kanya ang takot. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga na pinabagsak ni Yen-Ing ang dalawang lalaki. At kanyang nasabi sa kanyang sarili na sa nakaraan raw niyang buhay ay hindi siya nakasali sa pagsusulit at nabuhay lang siya sa pangangalakal ng kung ano-ano at pag-alagala sa loob ng 3 taon bago siya nadiskubre ng mga militar na mayroon pala siyang talento ng isang god tier. Pero sa panahon na yun ay huli na ang lahat dahil bumagsak na ang Huaxia War Zone at wala nang sapat na mapagkukunan para siya ay mas lalo pang umunlad. Kahit umabot pa raw siya sa 2 antas sa loob ng 7 buwan noong nakaraan niyang buhay ay malayo pa rin siya sa pinakamalakas, at naglakas din siya ng loob sa pagkakataon na yun na lumaban sa isang mutant na nasa antas ng 4th mutant. Humihingi din siya ng patawad sa kanyang ina dahil wala man lang siyang nagawa para maligtas ang kanyang ina, pero sa pagkakataon na ito ay mahaba pa ang oras para kanyang mabago ang kanyang nakaraan. Hanggat makapasa lang raw siya sa pagsusulit at maging pinakamalakas ay mailigtas niya ang taon na pinakamahalaga at malalampasan din niya ang nagaganap sa kanilang mundo na apocalypse. Sa kabila ng iniisip ni Yen-Ing ay bigla na lang lumitaw ang kanyang system na ang Apocalypse Sword God System,
At nakasaad dito ang nilalaman ng kanyang misyon, dapat raw na kanyang maaring hawakan ang kristal ng pagsusulit sa loob ng 3 minuto upang ma-unlock at ma-activate ang function ng sistema, at kapag nabigo siya na mapanghawakan ang kristal ng pagsusulit ay mawawala ang system matapos ang 30 na minuto. Sa biglaan na paglitaw ng system ay natulala na lang itong si Yen-ing na hindi maalis ang kanyang tingin sa screen dahil ang sistema raw na ito ay lubos na kakaiba kumpara sa karaniwang system na tinataglay ng bawat nag-awaken sa dati niyang buhay. Marahil raw ba na ito na ang kanyang pagkakataon para mas lalo pa siyang lumakas, siguro nang dahil sa kanyang muling pagkabuhay ay mayroong nabago sa kanyang system, ngunit hanggat mas palakasin siya nito ay kahit ano pa itong sistema ay ayos lang sa kanya, ngayon ay kinakailangan na niyang magmadali papunta sa pagsusulit. Samantalang muli na namang lumitaw ang kanyang system dahil ngayon ay nagsisimula na ang pagbibilang hanggang 30 na minuto. Habang nakatingin si Yen-ing sa screen ng kanyang system ay bigla naman na dumating ang iba pang mga kalalakihan na kanilang sinigawan si Yen-ing na kung sino raw ba siya, at dapat na kanyang ibaba ang kanyang sandata ngayon mismo. Pinayuhan din ng isang lalaki ang kanyang mga kasama na dapat silang maging alerto dahil ang isang nahawaan ay tumatakas. Dito ay hinanda na nga ng mga kalalakihan na mga bantay ang kanilang mga sandata para kanilang hulihin ang ating bida. Samantalang itong si Yen-ing ay kanyang iniisip na ang pinuno raw nitong mga bantay ay isang mababang antas lang na nag-awaken, at ang iba pa ay isa lang ordinaryong tao. Sa ngayon ang pinakamainam raw niyang hakbang ay dapat na kanyang bihagin ang kanilang pinuno at pilitin siya na siya ay ilabas dito. Kasabay nito ay mabilis na kinuha ni Yen-ing ang hawak-hawak na baril ng isang bantay, at mabilis niyang pinaputukan ang bitbit na baril ng isang bantay para hindi na niya ito magagamit. Sa hindi maipaliwanag na bilis ay bigla na lang lumitaw si Yen-ing sa likod ng isang bantay, ang bantay ng paglingon niya sa kanyang likod ay laking gulat niya dahil nasa kanyang likod na ang ating bida, kasabay nito ay halos hindi na makapagsalita ang pinuno ng mga bantay dahil nakatutok na sa kanyang ulo ang baril na hawak-hawak ni Yen-ing, at binalaan din ng ating bida ang iba pang mga bantay na dapat huwag silang gumalaw kung hindi kanyang pasasabugin ang ulo ng kanilang pinuno. Inutusan din ni Yen-ing ang pinuno ng mga bantay na dalhin niya siya doon sa nagaganap na exam, at bibigyan lang niya siya ng 3 segundo para makapagdesisyon kung hindi ay tiyak na kanyang pasasabugin ang kanyang ulo. Ang dalawa pang bantay ng kanilang narinig ang ibinigay na utos ni Yen-ing sa kanilang pinuno ay nasabi na lang nila na kung nababaliw na raw ba ang tao na ito. Ngunit sinigawan lang sila ng kanilang pinuno dahil ano pa raw ba ang kanilang ginagawa. Isa lang naman itong ordinaryong tao kaya dalhin na nila siya doon sa nagaganap na exam. At sinabihan din ng pinuno ng mga bantay ang ating bida na sandali lang raw muna, dahil mayroon lang silang maling pagkaintindihan, maaari raw ba nila itong pag-usapan. Sa pagmamakaawa ng pinuno ng bantay ay inutusan lang sila ni Yen-ing na kumilos na sila para dalhin siya sa lugar kung saan nagaganap ang exam, pero pinayuhan lang siya ng pinuno ng mga bantay na kung iniisip raw ba niya na isang laro ang nagaganap na exam, ang lugar na yun ay nararapat lang sa mga nag-awaken, kahit na siya ay nag-awaken ay hindi pa rin niya matatakasan ang kanyang kamatayan kapag pumunta siya doon. Lumipat naman ang eksena sa lugar kung saan nagaganap ang exam, makikita dito na ito ay dinaluhan ng maraming mga tao, at maririnig din dito ang anunsyo galing sa drone, na 100 taon na raw ang nakalipas noong 2028 ay bumaba ang apocalypse at pumasok sa kanilang mundo. Iyon ay isang panahon ng matinding kapahamakan. Bilyon-bilyong mga tao ang namatay, at halos isa na lang sa bawat 10 mga tao ang nakaligtas. Noon din ay lumitaw ang unang henerasyon ng mga nag-awaken na nakipagsanib puwersa sa militar upang iligtas ang Huaxia, at ngayon ay magaganap ang pinakamahalagang araw ng pagsubok, kanilang titingnan kung sila ba ay mayroong nakatago na talento o wala. Kung sila man ay magtatagumpay ay magiging isa sila sa combat awaken na magtatanggol sa kanilang mga nasasakupan, at kung sila naman ay mabibigo ay aalis sila dito at mamumuhay ng pangkaraniwa. At nagsalita din sa lahat itong isang lalaki na si Liao Tian ang representative ng Military Commission ng Tianfeng Safe Zone, sinaad pa niya na ngayon ay magsisimula na ang mga descendants ng mga nag-awaken. Makikita dito ang mga bantay na nakatayo sa harapan ng lahat at kanilang hinihintay ang paglabas ng mga angka ng mga nag-awaken na maunang sumubok ng exam, at sa ilang sandali ay isa-isa na nga na lumabas ang mga inapo o anak ng mga nag-awaken para kanilang sisimulan ang kanilang exam. Ngunit nagulat itong isang bantay dahil bigla na lang tumunog ang kanyang radyo, ipinahayag dito sa lahat ng mga bantay na maging alerto ang lahat dahil ang isang infected ay mayroong banihag,
at binabalak na pumasok sa lugar kung saan nagaganap ang Awaken exam. Maging ang mga matataas na opisyal na nangangasiwa sa nagaganap na exam ay naging seryoso nang kanilang narinig ang balita patungkol sa isang taong infected na binihag ang isa nilang guard, at binabalak pa nitong pumasok sa lugar kung nasaan sila ngayon. Ang ibang mga guard sa pagsubok ay napalingon sa kanilang likod dahil mayroon silang napansin na papalapit na sa kanila. Ngunit hindi pa sila nakapaghanda sa kanilang sarili ay bigla na lang silang tumilapon papunta sa labas kung saan nandito ang lahat ng matataas na opisyal. Kasabay nito ay lumabas si Yen Ying kasama ang kanyang bihag na guard na kanyang ginawang panangga sakaling mayroong gagawin na masama sa kanya ang ibang mga guard. Itong si Liao Tian ay kanyang inutusan ng ating bida na ibaba niya ang kanyang armas kung ayaw pa niyang mamatay at kusa na lang itong sumuko. Idinagdag pa niya habang kanyang pinaghahanda ang lahat ng mga guard na kung hindi raw susuko ang ating bida ay papatayin nila siya ng walang pag-alinlangan. Dito ay dahan-dahan na nga na lumapit ang mga guard kung saan nakatayo ang ating bida maging ang kanyang bihag, samantalang ang iba pa ay kanilang itinutok ang kanilang mga armas sakaling mayroong gagawin na masama sa kanila ang ating bida. At nagulat itong bihag na guard ng ating bida nang bigla na lang nagsalita sa lahat si Yen Ying na hindi raw siya infected, pero kahit sinabi na ni Yen Ying na hindi siya infected ay itinutok pa rin ng mga guard ang kanilang mga armas sa ating bida. At idinagdag pa sa kanila ni Yen Ying na kaya lang raw siya pumunta dito dahil gusto niyang lumahok sa nagaganap na exam, at wala din siyang balak na istorbohin ang nagaganap na exam. Sa paglinaw ni Yen Ying na hindi siya infected at kaya lang siya nandito ay gusto niyang lumahok sa Awaken exam ay hindi ito nagustuhan ni Liao Tian, ano raw bang walang kabuluhan ang kanyang pinagsasabi, inutusan din niya ang mga guard na hulihin ang baliw na infected. Nang papasugod na kay Yen Ying ang mga guard, ay maririnig na ipinaliwanag sa kanila ni Yen Ying kung ano ang tuntunin dito. Ayon raw sa Artikulo 137 dito sa Safe Zone ay ang mga nag-awaken ay mayroong karapatang tumanggap ng espesyal na pagtrato ayon sa mga regulasyon, kaya ang ginawa nila ngayon ay isang mabigat na krimen at paglabag sa utos ng militar. Upang maniwala sa kanya ang mga guard ay kusang tinapon ni Yen Ying ang kanyang armas sa lupa. At nang napansin ito ng pinuno ng mga guard na wala ng armas si Yen Ying ay mayroon siyang naisip na plano. Wika pa sa kanila ni Yen Ying na basta't sapat lang raw ang maiaambag nila sa kanyang layunin ay maaari pa itong may tama. Pero hindi pa natapos sa kanyang pagpapaliwanag si Yen Ying dahil bigla na lang siyang binigyan ng malakas na suntok ng pinuno ng mga guard. Dahil sa lakas ng suntok na tumama sa mukha ng ating bida ay bumagsak siya sa lupa. Kasunod nito ay mabilis na hinawakan ng ibang mga guard ang kamay ni Yen Ying upang hindi na ito makatakas. Nagbigay din ng utos si Liao Tian sa mga guard na agad na patayin ang mapangahas na nanggugulo sa nagaganap nilang seremonya. Sa ibinigay na utos ni Liao Tian ay agad na hinanda ng isang guard ang kanyang espada upang saksakin si Yen Ying para mawala na ito ng buhay. Ngunit natigil ang kanyang binabalak dahil mayroong biglang dumating na sasakyang panghimpapawid. Kaya napapatanong ang mga guard na kung bakit dumating dito ang supersonic na espiritual na sasakyan. Doon ay bumaba ang isang Supreme Commander ng Heavenly Wing ng Military Region, siya ay isang third level na nag-awaken na si Commander Xiao Hai. Sa paglapag pa lang niya sa lupa ay mapapansin ng malakas na enerhiya ang bumabalot sa buong lugar, maging ang mga guard na nakasaksi ay nakaramdam ng takot dahil masyado raw malakas ang kanyang aura. Hindi pa raw nagsisimula ang pagsusulit pero bakit nandito na ang isang commander? Sinabi pa ni Commander Xiao Hai sa lahat na ngayon ay kapos ang rehiyon militar sa lugar na ito ng mga matataas na antas ng nag-awaken, kaya hayaan nila ang ibang mga tao na kanilang ipakita kung ano talaga ang totoo nilang potensyal. Lumingon din si Commander Xiao Hai sa ating bida na kanyang inihayag sa lahat na kung mabigo raw ang batang ito na ipakita na talagang mayroon siyang potensyal sa awaken ay walang alinlangan na kanila siyang papatayin. Ngumiti si Yen Ying na kanyang hinamon si Commander Xiao Hai na ngayon mismo ihanda nila ang exam para sa kanya. Siya raw na si Yen Ying ay agad sisimulan ang awaken test. Dahil dito ay agad na inutusan ni Commander Xiao Hai ang mga guard na pakawalan si Yen Ying. Doon ay lumapit si Yen Ying sa kristal ng pagsusulit habang ang mga inapo ng mga nag-awaken ay nag-uusap na ang idea raw na ang isang pangkaraniwan na tao ay maaring mag-awaken ay lubos na nakakatawa. Nakakasuka raw talaga kung paano laging inaakala ng mga nasa mababang uri ay mayroon silang talento. Iniisip din ni Yen Ying na sa nakaraan niyang buhay ay minanipula siya ng iba kaya paulit-ulit siyang nagkamali, at ngayon sa bago niyang buhay ay nagsisimula na ang unang hakbang ng kanyang pagsubok, pero sa ngayon ay siya na ang may hawak sa sarili niyang kapalaran.
Nang tuluyang nahawakan ni Yening ang kristal ng pagsusulit ay agad itong nagliwanag. Kumalat sa buong lugar ang pinapalabas na liwanag ng kristal ng pagsusulit na maging ang maraming guard na pinanood si Yening ay hindi sila makapagsalita. Si Commander Xiao Hai at itong isang hangal ay masyado silang nabigla sa kanilang mga nasaksihan. Maging ang ibang mga tao ay kinikilabutan sa ipinapalabas na enerhiya ng kristal ng pagsusulit noong ito ay hinawakan ni Yening. Hindi lang doon dahil sumambulat sa kanilang unahan na ang liwanag ay bumulusok papunta sa kalangitan. Habang nakapikit ang mga mata ni Yening ay kanyang nasabi sa kanyang sarili na ang pagbuhos raw ngayon ng espiritual na enerhiya ay napakapamilyar sa kanyang pakiramdam. Samantalang itong si Commander Xiao Hai na pinapanood si Yening ay napalitan ang kanyang pagkamangha ng inanunsyo ng boses na ang kasalukuyan na talento ni Yening ay nasa D-level. Ngunit halos hindi makapagsalita itong si Liao Tian dahil ang kaninang antas ng talento ni Yening na nasa antas lang ng D-level ay bigla itong tumaas. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili na patuloy lang raw na tumataas ang antas ng talento ng batang ito, marahil raw ba na mayroon talagang espesyal na talento. Habang itinapat pa rin ni Yening ang kanyang kamay sa bato ng pagsusulit ay lubos siyang humanga, dahil ang mga espiritual daw na enerhiya ay dumadaloy sa buo niyang katawan, ito raw ay kahanga-hanga. Makikita sa mukha ni Yening na siya ay ngumiti na parang demonyo, dahil ang kristal daw ng pagsusulit ay kayang makapag-imbak ng maraming espiritual na enerhiya. Dahil dito ay sumabog sa buong lugar ang napakalakas na espiritual na enerhiya, na 10 beses ang lakas kumpara kanina. Hindi naman makapaniwala itong si Liao Tian dahil ang isa raw na pangkaraniwan na tao ay nagtataglay ng nasa antas ng A-level na talento, imposible raw na mangyari ang ganito, kahit sa 10 milyon na tao sa buong mundo ay walang nagkakaroon ng ganitong talento. Nagsalita naman itong si Commander Xiao Hai na hindi pa raw lumalabas ang huling resulta ng pagsusuri. Huwag raw na sabihin na mas mataas pa sa isang A-rank ang talento ng batang ito. Makikita sa itaas ang mga lumilipad na mga sasakyan na nakatuon lang ang kanilang pansin sa espiritual na enerhiya na bumulusok papunta sa kalangitan. Samantalang itong si Yening ay mas nilakasan pa niya ang pagpapalabas ng espiritual na enerhiya. Ang mga tao na pinapanood si Yening ay hindi sila makapagsalita dahil sa buong buhay nila ay ngayon pa lang sila nakaramdam ng ganito ka nakakakilabot na enerhiya sa isang tao na kumuha pa lang ng kanyang pagsusulit sa pag-awaken. Kahit alam na ni Yening na sapat na ang aura na kanyang pinapalabas ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na mas palakasin pa ang pinapalabas niya na aura patungo sa kristal ng pagsusulit. Dahil dito ay halos mawala ng balanse ang sasakyan na nasa himpapawid ng bigla na lang lumaki ang aura ni Yening na papunta sa kalangitan, maririnig din ng isang boses na kanyang pinaalam sa lahat na ang kumuha raw ng pagsusulit ay na-detect na umabot na ang kanyang talento sa S-level. Kaya itong mga kabataan na lalahok sa test ay nanlaki ang kanilang mga mata at maging ang tumayo ng maayos ay hindi nila magawa dahil halos tumilapo na sila sa lakas ng enerhiya sa buong paligid. Si Commander Xiao Hai ay napanganga na lang siya na tumulo ang kanyang pawis na hindi makapaniwala, at nabanggit niya na parang mayroon raw mali dito dahil hindi idineklara ng kristal na tapos na ang pagsusulit kay Yening. Ang ibig raw bang sabihin nito ay nagpapatuloy pa rin ang pagsubok, ang lalaki raw ba na ito na nagngangalang Yening ay mas mataas pa ang kanyang talento kumpara sa isang S-level talent, hindi raw talaga niya inaakala na mayroong isang potensyal na third order ang nag-awaken sa napakahalagang sandali na ito. At nagulat si Liao Tian nang biglang nagbigay ng utos si Commander Xiao Hai na ipadala agad ang mga sundalong unit na mayroong suot na armor dito sa lupa para sa pagdepensa, dahil baka bigla na lang umatake ang mga mutant at dapat nila itong pigilan. Habang patuloy pa rin na nagpapalabas ng enerhiya si Yening ay nag-anunsyo ang boses na dapat silang mag-deploy ng psychic fighter jet para sa isasagawang patrol ng mga militar, at siguraduhin na dapat walang anumang aksidente na mangyayari. Isara ang lahat ng daanan patungo sa plaza para sa lahat ng sibilyan, tanging tauhan lang ng militar ang papayagan na makapasok. Makikita naman itong si Yening na sumigaw siya ng malakas dahil sa pagkakataon na ito ay kanya nang ibubuhos kung ano talaga ang totoo niyang potensyal. Dahil dito ay ang sasakyang panghihimpapawid ay muntik nang bumagsak dulot ng malakas na enerhiya na nakakalat sa buong lugar. Maging ang buong paligid ay ang tangi na lang makikita ay ang nagwawala na enerhiya ni Yening na kanyang pinakawalan. Sa ilang sandali ay inanunsyo ng boses na ang pagsusulit ay ganap nang natapos, sa sandaling narinig ng mga tao na ganap nang natapos ang pagsusulit ni Yening ay nakahinga na sila ng maluwag, maging ang mga guard ay ganoon din ang kanilang naramdaman.
Ang kanina na malakas na enerhiya na nakakalat sa buong paligid ay dahan-dahan na itong naglalaho. Halos hindi naman makagalaw itong si Commander Xiao Hai nang kanyang nalaman kung ano talaga ang level ng talento ni Yan Ying. Dahil ang bata raw na ito na nagngangalang Yan Ying ay mayroong pure blood na SS level, at nasabi din niya na ang S level ay nakalaan para sa third order, at walang duda na ang isang SS level ay kayang maabot ang third order. Mukhang malapit nang sumailalim ang buong Tianfeng sa isang napakalaking pagbabago. At hindi mapigilan ni Commander Xiao Hai na tumawa ng malakas dahil sa sobrang tuwa sa mga resulta ng pagsusulit ni Yan Ying, ang kanila raw Tianfeng Safe Zone ay nagkaroon ng isang batang mayroong pambihirang talento. Nang naglakad na papalapit si Commander Xiao Hai sa ating bida ay hindi naman mapigilan ng mga kabataan na mainggit kay Yan Ying dahil talagang pinuri siya ng Grand Marshal, ang bilis raw talaga magbago ang isip ng mga tao. Dahil kanina lang ay sinasabi nila na isang kasuklam-suklam si Yan Ying. Pero itong si Yan Ying ay nadismaya sa kanyang talento dahil sa kanyang pagkakaalam ay kayang taglayin ng isang tao ang 3 SSS level, hindi raw talaga niya inaakala na hanggang SS level lang ang kayang sukatin ng kristal ng pagsusulit, pero sapat na raw ang kanyang SS level, basta ang importante ay nagkaroon siya ng Sword God system.